Ito nga bang San Miguel Beer ay hahabol ng trade bago mag Game 7? Yan ngayon ang bali-balita dahil mukhang ang gusto raw ng San Miguel Beer ay masiguro na sila ang mananalo dito sa serye nila kontra Barangay Ginebra. Kaya naghahanda na sila na gumawa ng bagong trade bago mag Game 7. Ngayon, depende na lamang yan kung sino ang mapipili ng San Miguel at kung magkakaroon sila ng agreement dito sa kakausapin nilang team. Malamang Northport Batang Pier yan. Siguro ang kukunin ng San Miguel dyan ay itong si Cade Flores at baka isama na nila itong si Gio Haladon para magkaroon sila ng isa pang point guard. Parang iyan daw ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong San Miguel Beer kung kanilang magagawa. Depende na lamang yan kung magkakaroon sila ng kasunduan. Pero mukhang si Cade Flores at Gio Haladon daw talaga ang gustong ma-acquire ng San Miguel at ang magiging kapalit naman daw nito na itong si Chris Rosales at si Jeron Teng. Kung sakasakali mabilis itong aaprobahan ng PBA. Alam din natin na malaki maitulong nung nasabing player dito sa San Miguel dahil gusto nila na magkaroon ng mas malalim na frontcourt para naman magkaroon din ng pahinga ito si Junmar at syempre may katulong din ito si Rodney Brondial pagdating sa rebounding. Plus of course si Gio Halalon, alam natin mahusay ang point guard sa opensa at sa depensa at yan ang dahilan kung bakit siya gustong kunin ngayon ng San Miguel Beer. Magiging maganda rin ito para dito sa San Miguel pagdating sa sabihin na nating pagbabago dito sa kanilang sistema at magiging reliable sila pagdating sa depensa. Alam natin yan ang calling card nitong si Gio Halalon. Kaya pwedeng-pwede yan dito sa San Miguel. If ever na mangyari ito, sabihin na natin na magiging mas magandang resulta nito para dito sa SMB kung sakasakali nga na makuha nila ang mga nasabing mga players sa ngayon. Ang isa pang balita ngayon, mukhang ito raw PBA ay pinag-aaralang mabuti kung papayagan na ang mga foreign teams na maglaro ulit dito sa PBA o maging regular ng parte. Alam natin na nagkaroon dyan ng foreign teams before, itong Bay Area Dragons at yung Hong Kong Eastern. Pero ang mga iyon ay mga guest team lamang. Ngayon, alam natin na itong Macau Black Bears ay interesado raw bumili ng isang PBA team at baka nandito na yung posibilidad na payagan na talaga na magkaroon ng tinatawag natin na foreign team na ia-allow dito sa PBA. Abang malaking bagay yan pagdating dito sa pagpapalakas ng appeal ng PBA sa international market. Alam natin maraming mga foreigners ang nanood sa PBA sa international market nung naglaro itong Bay Area Dragons. Kaya hindi na ako magugulat kung sakaling ganyan ang gustong mangyari ng PBA. Mag-invite pa ng iba pang mga teams para sa susunod naman ay magkaroon din sila ng international exposure. Siyempre, makabubuti yan doon sa mga players natin. Kaya good news ito para dito sa mga teams ngayon sa PBA. Kung sakasakali nga na matuloy ang ganitong plano. Alam natin siyempre merong mga logistics dyan na pag-uusapan at hindi maging madali yan. Pero mukhang yan talaga daw ang tinutukoy ngayon ng PBA dahil alam natin marami naman bumabatikot sa PBA dahil parang very awkward na raw yung sistema nito na hindi pinapayagan yung mga foreign coaches, foreign teams, foreign players. Kaya nga ngayon, mukhang gusto ng PBA na buksan talaga yung pintuan nila para sa mga foreign teams. Magiging good news yan para dito sa gagawin nilang syempre pagbabago at sabihin na natin na outward looking na ang PBA kung sakasakali nga napapayagan nila yung mga foreign teams dito sa liga. At yan naman talaga ang magiging magandang resulta nito kung sakasakali nga na matuloy na papasukin yung mga foreign teams dito sa PBA. Samantala naman, ang isa pa nating mababalita ngayon, mukhang ito raw line up nitong TNT Tropang Giga ay baka magkaroon ng malaking pagbabago. Rather, itong Barangay Ginebra magkaroon ng malaking pagbabago at yan ang dahilan kung bakit sila ang yamado ngayon pagdating dito sa Game 7 kontra sa San Miguel. Alam natin na nasa Ginebra na yung momentum ngayon dahil dito sa pagkapanalo nila kontra dito sa SMB sa Game 6 at maraming naniniwala na itong Barangay Ginebra ang magkakaroon ng mas magandang tsansa na manalo. Depende kasi yan sa magiging performance nila pero ang paniwala ni LA Tenorio at syempre ng iba pang mga Gene Kings ay magiging mas mahusay at magiging mas malaki ang tsansa nilang manalo sa Game 7 dahil syempre nandiyan na yung crowd. Ibig sabihin yan yung tinatawag na X Factor para dito
sa Barangay Ginebra at hindi ng dahilan ba't maraming naniniwala na sila ang merong malaking bentahe pagdating dito sa Game 7. At alam din natin yung experience ni Coach Timcon pagdating sa Game 7 kaya nga gusto nila na masiguro na sila talaga ang mananalo ngayon. Ngayon, depende na lamang yan kung ano magiging performance. Kung ikaw ang Barangay Ginebra, kailangan siguraduhin mo na magiging maganda yung iyong umpisa. Dahil siyempre, kailangan siguraduhin ng Barangay Ginebra na hindi na mauulit yung nangyari dati na kung saan nag-umpisa sila at alam naman natin na hindi maganda naging resulta nito na natambakan sila. Mabuti na lamang na ihabol sila ni L.A. Tenorio at ni Scottie Thompson. Kaya kailangan sa susunod na game, maging maganda naman yung simula nila para hindi na sila natatambakan dahil mahirap maghabol pag Game 7 dahil nandiyan na yung dagdag pressure. At syempre, maiisip na San Miguel talagang hindi na nila bibitawan yung lamang nila kung sakasakali na mangyari yan. Kaya yan ang very important para dito. At ang huli nating balita ngayon, itong TNT Tropang Giga ay nagre-ready na raw na gumawa ng isang malaking transaction para lalong mapalakas yung lineup nila dito sa finals. Mukhang gusto raw kumuha ng TNT ng isa pang scorer na maisasama dito sa roster nila para maging mas ready sila pag nakaharap itong San Miguel o itong Barangay Ginebra. At ang gagawin daw nitong TNT Tropang Giga ay kukunin si Christian David mula dito sa roster ng Blackwater Bossing. Kapag nangyari yan, magiging mas malakas na yung kanilang lineup ngayon at alam natin na madadagdagan pa yung kanilang front court. As it is, ang ganda na pinapakita nito si Brandon Rosser, Calvin Oftana, Kelly Williams at Poy Eram. Pero gusto pa yan dagdagan nitong si Coach Chot Reyes at yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala ngayon. Itong TNT ay magiging ready na para dito sa kanilang inaasam na Grand Slam. Kapag nagawa ng TNT na maka-Grand Slam, talagang sabihin na natin ang laking bagay niyan para dito sa MVP group at malaking dagok yan sa SMC. Ngayon, bukod dito, kailangan siguraduhin nitong TNT Tropang Giga na magkakaroon sila ng mas matinding lineup para din sa next season. Dahil sabihin na natin na, for example, hindi maka-Grand Slam ang TNT ngayon. Next season, mas malakas pa yung lineup nila dahil nandiyan si Ronde Hollis Jefferson doon sa Commissioner's Cup at Governor's Cup. At alam natin, nandun sa Philippine Cup, babalik na si Reynan Batak at si Jason Castro. Pas makaka-recover na to si Jordan Heading, magiging 100% na siya. So, ang lakas ng TNT Tropang Giga kapag nagkataon. Kaya dito talaga natin makikita kung gaano kalakas itong lineup ng TNT. Kaya magiging very important ito para dito kay Coach Chot Reyes. At alam natin, yan ang magiging susi para dito sa pagpapalakas ng kanilang roster. Kaya good news yan para dito sa TNT Tropang Giga. Binabati muna natin si RG Bueno at Dalina family, si Anthony Alon, si Dexter Domer, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Enju, si Michael D. Katsakino Dukusing, si Anthony Alon, si Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas at lahat ng ating mga regular na taga-subaybay.